Magandang pinagpalang araw po sa bawat isa, ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay dito muli sa araw-araw na pagpapala. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pag-aaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Subalit bago po yan, tayo po muna ay humiling ng pagsama ng ating Panginoon sa gawaing ito. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Niloob ninyo kami po ay magkaisa ng espiritu at puso sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain po ninyo ang pagkakataong ito. Maghari po kayo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Kayong maluwalhati, maitaas at madakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, ang bawat isa po sa atin, alam natin tayo ay umiibig at may pag-ibig. Meron pong mga tinatawag na pag-ibig sa asawa. Okay lang po yan. Pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa magulang, kaibigan, kasintahan, maging pag-ibig sa karangyaan. Subalit, may babala po si Timoteo tungkol po sa pag-ibig sa karangyaan. Mababasa po sa aklat ng unang Timoteo mula sa kabanatang 6, talatang 10. O 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi po ron, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasalanan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Marami po ng mga tao na nakatingin po sa material na bagay. Doon po ang kanilang kaligayahan o ang pag-ibig. Sabi nga po sa Biblia, kung saan daw ang ating puso o ang ating kayamanan, naroroon ang ating puso. Tayo po ba? Sino po ba at saan po ba nauukol o nakatalaga ang ating puso? Ano po ang kayamanan na pinagtatalagahan ng ating puso? Sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, upang ang sino man sa kanya'y maniwala at manampalataya ay maligtas at hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano po natin makakamtan ng buhay na walang hanggan? Dapat po daw tayo ay manampalataya at maniwala. Ang pananawala po ay nasa isip natin at ang pananampalataya, ito po ay nag-uugat sa ating mga puso. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Nakita po natin, kung tayo po ay hiwalay o malayo sa Panginoon, alam po natin na ang ating kaligayahan ay hindi lamang po makikita sa pagtatangkilik ng ating mga pinaghirapan, hindi po yung masama. Ituon daw po natin ang ating puso at kaisipan sa mga bagay na hindi nauubos o hindi yung temporal. No? Ituon po daw natin ang ating kaisipan sa mga bagay na makalangit. No? Ito po yung mga gawain na righteousness of God. No? Yung pong katwiran ng Diyos. At sinabi niya po sa verse 7 ng John chapter 15, kung nananatili kayo sa akin at nananatili ang salita ko sa inyo, hilingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob iyon sa inyo. So ang pananatili po sa ating Diyos ay yung pong nagsisikap na pagharian ng kanyang kalooban. Yung pong kanyang salita ay kailangan pagdili-dilihin po natin sa araw at gabi. Higit sa lahat, ito po'y ating isa pamuhay upang tayo ay magkaroon ng maayos at buhay na kasiyasiya. At sinabi pa po sa ang utos ng Diyos sa Mark chapter 12 verse 31 to 32, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa,
ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At sabi po sa verse 32, ito naman ang pangalawang utos. Yung unang utos po yung kanina, ito po yung pangalawa. Verse 32 yung pangalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So nais po ng Diyos, tayo po ay mag-ukol ng pag-ibig muna sa Kanya. Hindi po ito pag-ibig ng katulad sa tao. Pag-ibig po ito na kung saan na ginawa ng Diyos sa atin na wala pong kapalit. Ibinigay niya ang Kanyang buhay upang ialay sa ikapagpapatawad ng kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan nating lahat. Kung hindi po natin aaminin sa ating puso, sa harapan ng Diyos na tayo ay hindi nagkakasala, sabi sa Biblia, tayo daw po ay sinungaling. Subalit ang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, inaamin sa kanyang sarili, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na kanyang nagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay kinalulugdan ng Diyos. Ito po yung tinatawag na pagpapakababa sa harapan ng Diyos. At ito po ang nais ng Diyos. Tayo ay magpakumbaba at magpakababa sa kanyang harapan. Mga kapatid, minsan pa nais ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin, atin pong nasahin ang pag-ibig ng Diyos. Nasahin natin na tayo'y pagharian ng Diyos. Paano tayo paghaharian? Paghaharian tayo ng Diyos kung ating patuloy na sasaliksikin ang kanyang salita. Dili-dilihin po natin ito araw at gabi. Sabi po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 89, maging matatag daw po tayo. Magpakatatag tayo, huwag tayong matakot. Dili-dilihin daw po natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Upang nasa gayon, tayo daw po ay magiging matagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tandaan po natin ang pagdidili-dili ng salita ng Diyos ay hindi po biro. Yaon lamang na talagang may puso na nagtatalaga sa Diyos sa mga oras ng pagdidili-dili ng salita ng Diyos ang pinaghaharian ng Diyos. Mahirap po magbulay-bulay ng salita ng Diyos, ngunit wala pong imposible sa Panginoon kung tayo'y buong pusong may paghahanap, kauhawan sa salita ng Diyos na pinagmumulan ng buhay. Nawa po, nakita po natin at atin pong natutuhan na ang pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi nagtatangi. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nais niyan tayo ay lumapit sa Kanya. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Sapagkat ang sinabi ng Diyos, ang sino man lumalapit sa Kanya ay Kanyang kinukupkup. Ang sino man kumakatok ay pinagbubuksan, ang sino mang humihingi ay pinagbibigyan, at ang sino mang naghahanap ay makakasumpong sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Muli sa pagkakataong ito na aming pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Muli po tinataas ko sa inyo ang aming bayang Pilipinas magmula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpalain po ninyo magmula sa aming Pangulo at ang lahat ng liderato ng aming bansa ng anumang posisyon na naglilingkod sa aming bayan. Pagkalooban niyo po ng puso na tunay na naglilingkod, dikit sa lahat, sa iyo o Diyos naglilingkod, hindi po lamang sa aming bayan. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kapulisan magmula sa aming Chief PNP, ang Regional Director, ang lahat po ng mga kapulisan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon naglilingkod sa aming bayan. Pagkalooban niyo po ng pusong tunay na naglilingkod ng merong kaseryosohan. Nasabi po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do it with all your heart as if you are really serving God, not just men. Pagpalain niyo din po maging ang aming kasandaluhan at kapulisan nga po, maging ang bawat pamilya ng mga nakikinig. Pagpalain niyo po na sa bawat paglilingkod ng kapulisan, ang kanilang pamilya na naiiwan sa kanilang tahanan, sa iyo mapagpalang kamay, pag-ingatan niyo po sila. Pangunahan at pagharian niyo po sila upang sa bawat desisyon na kanila pong gagawin sa kanilang tungkulin, ito ay naayon sa iyong kalooban at pagpapalain niyo. Hindi lamang po sila, ang kanilang pamilya, maging ang aming buong bayan ay makikinabang ng kapayapaan at kasaganaan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin, sama-sama na may pagpapakumbaba at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong. Maraming salamat po mga kapatid, ginigiliw namin taga-subaybay. Kayo po muli sa susunod nating pagkikita. Huwag niyo pong kalilimutan,
mahal ka ng Diyos. Salamat po. Bye-bye.